At welcome po. Ang Miraculous Medal ay isa po sa mga pinakasikat na sacramental o gamit ng ating pananampalataya. Liban po sa Rosario, sa Krus, o sa Benedictine Medal, karamihan po sa ating mga Katoliko ay mayroong Miraculous Medal. Pinipin po ito sa mga sanggol ng kanilang mga magulang. Ang iba naman po sinasabit bilang pendant. Lalo pong sumikat ang Miraculous Medal noong nanalo po ng gold medal si Hidalyn Diaz sa Olympics. Naalala niyo po ba? Dahil ang kwento, nagdebosyon daw po si Hidalyn sa mahal na ina ng Miraculous Medal. At paniwala po ni Hidalyn na ito yung nakatulong sa kanya, kaya nagwagi siya. Siya'y nagtagumpay sa paligsahan. Pero ang tanong, bakit nga ba sikat na sikat ang Miraculous Medal? Ano po ba ang kwento nito? Bakit ba naging tanyag ang Miraculous Medal? Hindi lang po ito dahil nauso, hindi rin po ito lucky charm sa ating mga Katoliko, pero nakilala po ang Miraculous Medal kasi totoo po ang kwento nito. Noong pong 1830 sa Paris, France, nagsimula po ang kwento ng Miraculous Medal. Ito po ay nag-umpisa sa isang simpleng madre. Ang pangalan po niya ay si Sister Catherine Labor. Isa lang po ang ninanais ni Sister Catherine. Ang makita daw niya harap-harapan ang ating mahal na ina, si Maria. Dahil mahal na mahal niya si Maria. Nagulat daw po itong madre dahil isang gabi, merong isang maliit na bata, isang anghel, na gumising sa kanya. Sabi ng bata, "Sister, halika, hinihintay ka ni Mama Mary sa chapel." Dali-dali po na bumangon si Sister Catherine at pagdating nga niya sa chapel, madilim, tahimik, pero amoy langit. At nandoon po, nakita niya si Mama Mary. Maliwanag ang kanyang itsura, nakaupo at ngumingiti sa kanya. At sabi po ng ating mahal na ina sa kanya, "God wishes to give graces to those who ask. Come to the foot of the altar, and there graces will be poured on all who ask with faith." Yun po ang sikreto para tayo ay makatanggap ng grasya. Una, kailangan nating humingi. Pangalawa, kailangan nating lumapit. Pero pangatlo, kailangan nating maniwala at manalig. Amen? At ilang buwan daw po ang lumipas, nagpakita po paulit-ulit si Mama Mary kay Saint Catherine. At ngayon, iba na po yung kanyang itsura. Doon sa mga susunod na pagpapakita ng ating mahal na ina, makikita mo ang ating mahal na ina nakatayo sa ibabaw ng mundo. Meron pong sinag na lumalabas sa kanyang mga kamay. At nakasulat po doon sa baba ang mga salitang, "O Mary, conceived without sin, pray for us who recourse to you." At tinutos daw po ng ating mahal na ina na magpagawa ng mga medalya para sa mga mahawak nito at magsusuot nito ay makakatanggap ng grasya. Tatlo pong paalaala sa atin kung tayo man po ay hahawak o magsusuot ng Miraculous Medal. Una, ang Miraculous Medal po ay simbolo ng pagmamahal ng ating mahal na ina, si Maria. Ang medal pong ito ay hindi lang bakal. Ito po ay puso talaga ng ating mahal na ina. Isang puso ng inang nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Kaya nga po kung isusuot niyo ang medal na ito, para bang sinasabi ng ating mahal na ina sa atin, "Anak, huwag ka matatakot. Kahit na anong mangyari, kasama mo ako." Hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan maging banal agad. Ang kailangan mo lang, maniwala ka sa ating mahal na ina na nagdarasal para sa atin. Pero pangalawa, tandaan niyo po, kung magsusuot ka man ng Miraculous Medal, na yung medal na yan ay ang daluyan ng himala ng Diyos. Pagkatapos daw po na maipagawa ang Miraculous Medal, nung panahon ni Saint Catherine, kumalat po ito sa buong France. At doon po nagsimula yung mga sunod-sunod na milagro. Yung mga may sakit, biglang gumaling. Yung mga makasalanan, na-convert. Yung mga naghihinakit, nawala ang kanilang galit. Merong mga natutong magpatawad. Merong mga nagugulo ng kaisipan, naging payapa. At marami po na umalis sa simbahan, ang bumalik at natutong magtiwala muli. Kaya dito po nag-umpisa na tinawag ng mga tao itong medalyon bilang
the miraculous medal. Pero alam niyo po ba, ang pinakamalaking himala ay hindi lang po yung mga gumaling sa kanilang pangangatawan, kung hindi yung mga gumaling sa kanilang problema sa puso. Ibig sabihin, yung mga dating malayo sa Diyos ay biglang napalapit. Ang pinakamagandang milagro ay yung sa pamamagitan ng medalyang ito ay yung mga nawawala ay nakauwi muli sa Diyos. Kaya kung gusto mong makatanggap ng himala, umpisahan mo sa pagsusuot sa paghahawak ng miraculous medal ng ating mahal na ina. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, ang miraculous medal po ay tanda na meron tayong isang mabuting Diyos. Hindi po talaga si Mama Mary ang dahilan ng mga milagro, kung hindi si Jesus pa rin. Pero ang ating mahal na ina, ang dahilan kung bakit ang mga milagro ay mabilis na dumarating. Remember, when the Son says no, our Blessed Mother will say please. And when the Blessed Mother says please, the Son, our Lord Jesus, cannot say no. Kung minsan meron tayong mga panalangin na hinihingi, kasabihin ni Jesus, hindi. Pero ang mabuting balita, nandyan ang ating mahal na ina, nakikiusap. At kapag ang ating mahal na ina ang nakiusap, hindi masasabi ng kanyang anak na hindi. Papayag at papayag pa rin ang ating Panginoong Yesukristo basta't ang kanyang mahal na ina ang humiling dahil ganyan niya kamahal ang ating mahal na ina. Kaya po sikat ang miraculous medal kasi ito ay paalaala na napakabait, napakabuti ng Diyos sa atin. Gitna ng ating mga pagkukulang, patuloy pa rin ang pagpapala niya sa atin. At ang miraculous medal ay isang tanda na matyagang nananalangin at nagdarasal ang ating mahal na ina para sa ating lahat. Kaya kahit na paulit-ulit ka nagkakamali, ang ating mahal na ina ang lumalapit pa rin sa kanyang anak para ipagdasal ka. Hindi tayo dinadala ni Maria sa kanya. Dinadala tayo, inaakay tayo ni Maria kay Jesus. Kamukha nung kanyang sinabi sa kasalan sa Kana, kailangan nating gawin ay sundin natin ang lahat ng pinapagawa ni Jesus sa atin. If you want to have miracles in your life, do whatever Jesus tells you. Every time you touch the miraculous medal, we are reminded of that same voice. Sinasabi sa atin, anak, sumunod ka lang kay Jesus. Hindi ka mapapahiya at ikaw ay pupunuin niya ng umaapaw na grasya. Sana po wag nating isipin na isang alahas ang miraculous medal, kung hindi isang paanyaya sa buhay pagpapakabanal. Na kapatid, ang miraculous medal po ay sikat at tanyag hindi dahil nagmimilagro lang ito, kung hindi ito ay naging tanyag dahil sa lahat na nagsusuot dito, paulit-ulit na pinapaalala ng ating mahal na ina na mahalin natin si Jesus, ang kanyang anak, ang ating buhay, ang ating daan, ang ating katotohanan. At kung tayo ay malapit sa Kanya, tayo ay ihahatid ng Kanyang anak mula sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang medal pong ito ay hindi lang simpleng bakal. Kapag ito ay nabasbasan, kapag sinusot mo, hinahawakan mo na may pananampalataya, ang medal na ito ay nagiging iyong sandata, iyong saksi, at dyan mo mararanasan ang yakap ng langit. Kaya sa banal na misa pong ito, pasalamat tayo sa ating mahal na ina dahil sa miraculous medal, binibigyan tayo ng tanda ng kanyang walang sawang pagmamahal. Hilingin po natin, sana turuan pa tayo na manampalataya, na manalig sa Diyos. Kahit na tayo'y nalulungkot, nahihirapan, at mayroong mga problemang pinagdadaanan. At dito natin mararanasan, hindi ka lang makakaranas ng himala, kung hindi magkakaroon ka din ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. Kaya sabihin po natin, O Maria, aming mahal na ina, turuan mo kami maging buhay na medalyon din, maging mapagkumbaba, mapagmahal, at maging tapat sa Diyos hanggang wakas. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you, now and forever. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Tumayo thee. po tayo habang nagtitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng kaligtasan. Bumaling tayo sa Diyos Ama na may pananalig